At kahapon nga po, napirmahan na ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. At upang talakayin yan, makakasama natin si ARMM Bureau Chief, Brother Munir General at kasamang Emil Carion. Maraming salamat sa iyo kasamang Audrey at sa ating mga kabalitaan. Umaga ay napakasaya po ng ating bansang Pilipinas, ng ating mga kababayang brothers and sisters Muslim. At syempre, ang kapayapaan ay nandyan na. Ika nga. At sa ating segment na Salam, Daan sa Kapayapaan, ay ating unti-unti nang babaguhin ito na kapayapaan, daan, tungo sa kaunlaran. At ngayong umaga, Brother Munir, ano naman ang ating nakita kahapon at ano ang inyong analysis sa nangyaring pirmahan kahapon? Well, bago ang lahat, gusto ko bumati sa mga Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu, mga kapatid sa Bangsamoro region. At saka magandang umaga bansang Pilipinas. Well, kahapon magandang kasaysayan, no? It's a very historic day for the Bangsamoro dahil sa bandang huli ay nalagdaan na ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, kung saan ito na ang maging kasagutan para sa kahirapan ng ating mga kapatid sa Mindanao, lalo na ang mga Bangsamoro. Yun, tama-tama brother, at kasama natin sa linya ng ating telepono si Attorney Nasser Salik. Ito ay sa grupo naman ng Integrated Bar of the Philippines. Kaya kamustahin natin siya at tanungin natin kung ano ang kanyang nakikitang ikangay potensyal nitong pirmahang ito na naganap kahapon, isang makasaysayang araw kahapon. Attorney Nasser Marahom Salik, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po sa kanilang lahat. Andito rin po ang ating si Brother Munir. Assalamualaikum, Brad Attorney Nasser Marahom Salik. Waalaikumsalam, Brother Munir. Welcome again to Salam, Daan sa Kapayapaan. Na tungo na ngayon sa kaunlaran, ay lahat tayo Bangsamoro ay natutuwa sa nangyari kahapon. Ikaw, Brad Attorney Nas Marahom Salik, ano po ang inyong reaction hinggil sa historic signing ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro kahapon sa Malacanang? Sabi po ni Murad, ni Al-Haj Murad, crowning glory ng Muslim struggle itong dokumento na to, itong Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Sa paningin ko, ito po ay surefire policy for unity between Muslims and Christians in the Philippines. Alam niyo po, ang insurgency breeds many problems, especially poverty. Not only poverty, in the process, marami po sa kabataan natin na nagkakaroon po rin ng demonyo, become part of a criminal syndicate dahil sa kawalan ng trabaho, kawalan ng hanap buhay. So this will be with this this will be addressed and government will be stable to address the problem. Dahil sa may kapayapaan, lahat ng sectors ng society will be focused on development. May kasabihan po na development comes first. Pero ang totoo niyan, development comes after peace. Okay. So marami po ang inihikayat po namin, pati na po yung hindi Bangsamoro na sumali na suportahan ang peace process po, because this is for everybody. Yung pong mga Christian areas, pwede rin pong sumali dito. Alam po ninyo, governance in Christian areas is exemplary. Kung sumali po sila sa autonomiya or sa Bangsamoro government, magiging paladin sila. Magiging example sila. Attorney? Na dapat tularan ng ating mga local executives, because these Christian areas
are swaddled with progress. Along the road, makita mo yung vertical buildings nila, their markets are teamed with people. Everywhere, visible po ang economic activity sa mga Christian areas. Kaya ako po ay naiinggit sa kanila. Bakit po hindi sila makisali sa amin? Para po mayroong example na may bigay sa aming mga local executives na mga Muslim. Para naman magawi sila sa good governance and transparency. Attorney Nasser, si Emil po ito. Opo, Mimil. Attorney, sa grupo po ng IBP, partikular sa inyong lugar dyan sa ARMM, ano po ang kanilang reaksyon at ang inyong grupo, ano ang inyong sentimiento at ano yung looking forward na action na balak ninyong maging karagdagan pang contribution para mas mabilis na ma-realize ito? Alam po, ang sektor ng abogasya ng mga Muslim ay kampi po sa kapayapaan. Opo. At saka stability. Kasi sila rin po ay naapektuhan sa insurhensiya, mahina yung kita eh. Pag hindi stable ang ekonomiya at walang peace and order, walang kita ang abogado. Pero ang nakikita ko dito kasi, lahat ay apektado. So they will find ways and means really to help contribute to the success of the peace talks. Kasi ngayon, hindi pa tapos ang peace talks eh. Opo. We just signed the peace agreement and that's still a half of the process. Magkakaroon din po ng babalangkasin po ito ng Kongreso and come up with a basic law that will be the organic act for the Bangsamoro region. At hindi lang po yan. After the basic law, marami po pong pag-uusapan. Kasi hindi lahat will be considered in the basic law eh. Tulad po ng rehabilitation, tulad po ng reconciliation, mayroon pong mga instrument that will be created in the basic law that will address all these problems. Because this cannot be quantified eh. Itong problema, for example, ng reconciliation and justice. To address the historical injustices, the violations of human rights committed against the Muslims, hindi po pwedeng isama yan sa basic law eh. Only in general terms siguro, declarations. Pero as regards to details, this will be taken up by instrumentalities created or supposed to be created in the basic law. Maraming salamat, Attorney Nasser Marhum Salik. Sa inyo po ang pagkakataon para magbigay ng mensahe sa ating mga kapatid na Bangsamoro hinggil sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. We should celebrate to high heavens that at least we have this document. Yun ang mahalaga. Ngayon, na-recognize po ang identity natin bilang Bangsamoro. Sa akin, yun ang mahalaga. Kung saan man patutungo, we just pray to God and then perhaps help our people in government to see the right path at saka tahakin yung matuwid na daan para sa pangkalahatan development ng Bangsamoro. Maraming salamat po for this opportunity. Okay, maraming salamat po. Yan ang ating naging phone patch interview ngayon kay Attorney Nasser Marhum Salik, ang Secretary General ng Integrated Bar of the Philippines. Ang dami nang nangyaring mga events kahapon. Bukod dun sa pinaka-main event na sabi nga ni Attorney kanina, ito yung crowning glory ng mga brothers and sisters Muslims natin. Pero bukod siguro sa consideration na sa mga brother Muslims, ito'y buong bansa na talagang nagre-rejoice dito. Yeah, tama ka, Brad Emil, no? Unang-una bilang Bangsamoro, ako ay natutuwa dahil sa bandang huli
nakita din ng sambayanan ang identity ng Bangsamoro. Kumbaga nakilala na ang identity ng Bangsamoro kasi ito na yung matagal na inaasam-asam, kaya nga mayroon na kasabihan, the struggle for identity. So bilang Bangsamoro at saka bilang Muslim Filipinos, kami ay natutuwa dahil sa comprehensive agreement o di Bangsamoro na ito, na kasunduan na ito, at sana harinawa na ito ay ang magiging kasagutan, no? Sa gaya ng sinabi ko kanina, ang maging kasagutan sa paghihirap ng bawat Bangsamoro, maging Muslim, Christian o Highlanders. Brother, ang isa ko pang nakita dito, yung determination at tibay ng loob ng mga brother Muslim natin. Simula pa nung nagsimula itong CAB hanggang sa kahapon, nung may mga nagtangkang grupo na left-leaning, yung mga leftists na pumasok doon sa hanay ng mga nagkakaroon ng peaceful rally, at ang kanilang sigaw ay iba. Kumbaga, sa kanila huwag niyong guguluhin ito. Ito'y aming event, ito'y aming, crowning glory. Huwag kayong manggulo dito. Huwag kayong maging spoilers of peace, Yeah, tama ka. Maskin ang ating mahal na Pangulo, no, President Benigno Aquino III, ay sa kanyang speech ay sinabi niya yon na sana at saka binantaan niya kung sino man manggugulo dito. Sabi niya, not now. Huwag niyo guluhin ito. Huwag niyo guluhin itong peace na ito. At saka sabi niya, huwag niyo subukan ng gobyerno. Huwag niyo subukan ng ano. Kaya sabi niya, bilang isang Bangsamoro, brother, anong dating sa'yo ng ganitong statement ni President Aquino? well, nakikita ko ang sinseridad ng Pangulo, no? Ng Pangulo, dahil maganda yon, dahil ibig sabihin, inaalagaan niya itong kasunduan na ito. Oo. Dahil ayaw niya yung mga spoiler of peace na sirain ito. Dahil pinaghirapan ito. Pinaghirapan ng Bangsamoro. Ang paghirap dito ay buhay, no? Ilang buhay ang nabuwis dahil para makamit lang itong kasunduan na ito, Brother Emil. At ang nakikita ko pa dito, brother, yung potential for growth na ito ng kapayapaan. Tungo na tayo ngayon sa kaunlaran at katiwasayan. Matagal na ring inaasam-asam ng ating mga Bangsamoro brothers and sisters. Yeah, tama ka, no? Ako ay sang-ayon sa sinabi kanina ni Attorney Nasser Marhum Salik, ang kapayapaan at saka yung kaunlaran. Ang sabi niya, mayroon pagkakataon, mauna yung kaunlaran bago kapayapaan. Pero sa ngayon, sa nangyari kahapon, maunang kapayapaan bago ang kaunlaran. So, tayo rin dito sa ating segment, Salam Daan sa Kapayapaan, ay nandun na rin tayo sa punto ng salam, daan sa kapayapaan, tungo sa kaunlaran. Yun. Okay, brother? Ang inyong mensahe sa ating mga kabalitaan at sa ating mga brothers and sisters na Muslims, pati na sa mga Christians. Well, ang aking mensahe sa mga Bangsamoro, na when you mean Bangsamoro, ito ay nangahulugan, nakasama na ang hindi lang Muslim, pero pati na rin yung Christian at saka mga kapatid natin na katutubo sa Mindanao. Ako ay nanawagan bilang isang Bangsamoro journalist na panahon na para tayo ay magkaisa, magtulungan, at para maisulong na ang tunay na kaunlaran sa Mindanao. Dapat iwanan na natin ang girian, kung ano man ang hindi pagkakaunawaan, magyakapin natin ang isa't isa bilang isang kapatid, irrespective of religion. Dahil ang nakakasalalay dito ang future ng ating mga anak sa Bangsamoro region. Okay, maraming salamat si PITEA President at ARMM News Bureau Chief Brother Munir General. Marami pa po tayong balita sa pagpapatuloy ng Balitaan.